identified na contras partidos, then that will entail a lot of consequences for you. Kung identified ka as contras partidos and the dynasties, they really have an ability na i-monitor kung sino sa kanilang lugar ang hindi nila kapartido. Even right to the very own household, mga families na nandyan, head of clans na nandyan na hindi para sa kanila, then yan ay magiging excluded pagdating sa mga government services, excluded pagdating sa mga cash transfers sa Tupad, AIX, sa AKAP, excluded pagdating sa kapag mayroong basket of goods tuwing Christmas, hindi ka pwedeng pumila sa City Hall dahil hindi ka partido, excluded ka pagdating sa serbisyong pampubliko sa ospital kung ikay nagkakasakit, and not only that, they exclude you from government services and the perks of being part of the partido. They can also harass you and even kill you. And umaabot sa killings. In 2013, I went to this place, and I won't mention the place, because I assisted doon sa nangyaring extrajudicial killing doon sa isang lugar, kasi ang mayor, para mapanatili niya ang kanyang sarili bilang mayor, ang ginawa niya, yung rival ng mayoralty candidate niya, merong makinarya yon, may mga supporter, may mga purok leader, may mga campaigners, inubos niya lahat yun. Pinatay niya. They could kill in order for them to be to remain in power. Pumunta kami sa nung election lang na ito. Pumunta kami sa Camarines Sur. Kilala niyo naman siguro sino yung dynasty sa Camarines Sur, di ba? Akala niyo ba kayo lang may dynasty dito sa Dasmariñas? Na funny? Doon sa Camarines Sur, funny rin yung dynasty. Hindi niyo ba nakita sa mga TikTok videos niya? Yung nagbibiro ng chicharon ba kayo? Pamilyar na kayo? Nakapanood kayo? Medyo bastos nga lang yung kanyang joke. Chicharon ba kayo? Bakit ang sarap mong kagatin? Mga ganong klaseng joke. Gusto ko nga mag-joke sa kanya eh. Chicharon ka ba? Bakit ang baboy mo eh? Actually, sinabi ko talaga yun. Nung nandun ako sa Camarines Sur. So in that place, may mga estudyante na sila yung publisher ng school organ, sila yung writers, sila yung editor ng school organ. Pinublish nila yung result ng mock election sa kanilang school. And of course, sa mock election sa kanilang school yun, mga kabataan yun, hindi nanalo yung dynasty na yun sa pagka-governor. Ang nanalo yung rival candidate. Nagalit yung dynasty na yun, pinadalhan niya ng pulis yung eskwelahan, at tinutunton kung sino yung mga nagsusulat dun sa student publication dahil daw nagpapakalat ng fake news. So the dynasties have that capacity to intimidate you, threaten you, and even kill you. Pumunta kami sa Palawan. Ang pinaka-famous murder dun sa Palawan ay kay Jerry Ortega. Kalaban niya ang dynasty, and he was an environmentalist. At siguro hindi kayo unfamiliar sa Maguindanao Massacre, di ba? The Maguindanao Massacre is a massacre committed by the dynasty in Maguindanao, na tumatakbo bilang gobernador, merong kumakalaban sa kanya sa gubernatorial race, tapos tinitreten niya yung kalaban niya, napapatayin niya. So ang ginawa ng kanyang kalaban ay imbis na siya mismo ang personal na mag-file ng certificate of candidacy, kasi dadaan ngayon dun sa controlled areas ni Ampatuan, ang pinadala niya yung kanyang asawa. Tapos pinasamahan niya ng mga reporter, mga 50 reporter, inipon niya para makakasigurado siya na hindi gagalawin, kasi andun yung mga reporter, 50 eh. But he was mistaken. He was mistaken kasi nung dumadaan na yung convoy doon sa lugar na controlled ng mga Ampatuan, nakaabang na doon ang mga ambush sa kanila at inubos yung 50. Patay lahat ng reporter, pati yung asawa niya. Meron ng backhoe doon na naka-ready